Paano kung malaman mong ang batang inaalagaan mo sa loob ng 4 na taon ay hindi mo pala anak? Ganyan, naging sitwasyon ng dalawang pamilya sa Cagayan na naintapok sa programang Kapuso Mo Jessica Soho matapos mapatunayan sa pamamagitan ng DNA test na nagkapalit ang kanilang mga anak. Yan ang pag-uusapan natin sa Kapuso sa Batas. Good morning, Attorney Gabby. Good morning din sa iyo, Ate Sue. Parang isang bangungot to para sa mga pamilyang involved. Kaya nga, 4 na taon. Attorney, 2019 pa nang mangyari ito sinasabing baby switching. So, 4 na taon na nilang inaalagaan ang inaakala nilang anak nila. Anong habol ng mga biktima sa ganitong sitwasyon? Well, of course, merong kaso yan for possible negligence. At ito ay magiging isang kaso for danyos or damages para sa hirap na rin na dinanas ng mga magulang. Itong mga sleepless nights, anxiety, stress, lahat-lahat na. Of course, may posibleng kaso laban sa ospital na administrative. Kailangan nilang ipakita kung bakit hindi sila dapat suspindihin o ipasara dahil sa pagpapabaya at kawalan ng mga tamang sistema para protektahan ang mga pasyente nito. Ina-assume natin na ito ay pagpapabaya lamang at hindi naman deliberate na talagang pinagpalit. Otherwise, kailangan natin tingnan kung ito ay kaso for child trafficking o iba pang dahilan. Kasi katulad sa isang kaso sa Amerika, halimbawa, parang wag niyong sasabihin, ay, deliberate, grabe naman yan. Kasi meron ng kaso sa Amerika lang nga, na pinagpalit niya yung mga sanggol dahil may malubhang sakit yung isang bata at pinagpalit niya kasi iniisip niya, mas in a position na alagaan ng isang pamilya yung bata. Baka may sakit. Oo. Dahil, pero mahirap yung mga ganitong kaso dahil nawawala ng sariling sense of person at history yung mga batang to. Aside from the fact na mahirap na rin iwan yung mga pamilya na nakagisnan nila, ngunit hindi mo rin kaya kalimutan na meron ka rin mga kadugo at sariling pamilya. So, mahirap yan. Depende din sa age ng mga bata. Siyempre, mga bata, 4 years old, may isip na yan. Ngayon lumabas na yung resulta ng DNA. Paano, attorney, mga legal na mga dokumento ng mga bata? Papalitan din yung kanilang mga birth certificate at iba pang detalye. Siyempre, di ba? Dahil hindi mo nga totoong well, depende pa yan, ano? Kasi medyo komplikado nga ang mga issue ng mga baby switching. Hindi lamang from a legal perspective, katulad nga nito, pero na rin yung psychological, emotional point of view, both on the part of the children at yung mga pamilya nila. Habang tumatagal ang panahon, mas nagiging kasing matatag at malalim ang bond ng bata sa pamilyang kinalalakhan niya and vice versa, mas mahirap ng resolbahin. So napakadaling sabihin na ang mga biological na magulang ang may karapatan dahil ang parental authority hindi naman nawawala yan porkit nakuha sa iyo yung bata. Pero kailangan din natin isipin ano ang pinakamabuti para sa bata. What is in the best interest of the child? Wala pa tayong mga kaso or specific na batas para ayusin ang ganitong problema. Pero kung tutusin, buti na rin na 4 na taong pa lamang ang lumipas, baka magkaroon ng paraan na siguro maibalik ang mga bata sa kanilang biological families nang walang permanent damage. So siguro dapat ay may expert professional, psychological guidance kung paano to gawin ito. At unti-unti lang, hindi pwede yung bigla mo nalang kukunin. Excuse me. Of course, ang pinakamagandang mangyari, sana soon after birth, nagkaroon na ng exchange, di ba? Para na-discover nila. So sana as simple as... Ako, si attorney lang po medyo tubig tayo siguro, di ba? So talagang ano din to, mahirap din to dahil yung mga magulang, kahit sabihin mo na 4 years old yan, may isip na yung mga yan eh. So attached na sila doon sa kung nakagis na nilang pamilya, nanay at tatay, kung may kapatid. So hindi rin magiging madali at kaya siguro talagang dapat may magiging pananagutan kung sino man ang dapat na managot yan. Di ba, attorney? Correct. Baka ang kailangan mangyari niyan, adoption. Adoption. Para wala na masyado palit. Kung hindi nila ibabalik yung mga bata sa kanilang pamilya, baka dapat ampunin para maayos ang mga dokumento. Nako, siyempre may psychological impact pa rin sa mga bata yan. Anyway, maraming salamat, Attorney Gabby, and good morning!